Hay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At isa naman sa ating sender, mga kalalakihan, pakinggan nyo ito. Ito ay nararapat ninyo na pakinggan dahil napakaganda ng topic na ito na kanyang ni-request. Ayan. Good morning, Idol. Masama ba na mga liwa ako sa asawa ko ng 10 years na kaming kasal? May 3 na po kaming anak. Responsable naman po siya. Ambisyon niya ay alak yosi. Bihira lang. Kaso ang problema ko, di niya na ibibigay ang SEX na gusto ko. Nanganak ako sa panganay, 2 years mahigit bago ulit kami nag-contact. Sa pangalawa ko naman, 1 year and 8 months naman, sa bunso, almost 1 year din po. May problema po siya sa erection. 11 years po kaming sasama sa madalas at sa ngayon ay bibihira kami mag-contact at kung meron man ay ipapasok na lang niya. Siya na lang nag-i-enjoy, hindi niya man lang ako iniisip. Matutulog na lang siya agad. May babe ako ngayon, 2 months na po kami. So far, wala pa naman nangyayari kahit 4 times na kami nagkikita. Ang tagal ng tiis ng hindi nadiligan, Idol. Ha ha ha. Ang sabi naman ni Habi, wala daw siyang magagawa para doon eh. Paano naman po ako, maantagal ko na pong tiniis at naiiyak na lang ako. Pag ako nagyaya, ay tinatanggihan. Sabi ko, samahan ko siya magpa-check up. Ang sagot niya, hayaan ko na lang daw siya. Paano naman po ako? Please, enlightened naman po, Idol. Bago may mangyari sa amin ng BF ko, medyo nakukonsensya din ako. Pero napaka-unfair naman po kasi. Yung dating pangarap ko na araw-araw sana sa SEX ay sobrang kabaliktaran ng binibigay sa akin, Idol. Sana mapansin mo, Idol TY. So, ayan, napaka-ano ng ating sender, napakahaba ng kanyang at napansin ko nga ito, mga kasawi. Syempre, so, ang ating sender, mga kasawi, ay isang babae. Yung kanyang, syempre, ni-request na sa atin, mga kasawi, ay nagkaroon na siya ng BF dahil nakukulangan siya pagdating sa hana-hana or lovemaking ng kanilang asawa, mga kasawi. So, yan na, mga kasawi. Ganito talaga ang pinoproblema. Minsan, ang mga kababaihan, kumbaga, syempre, sabi ko nga sa inyo, kung ang lalaki ay may pangangailangan, at hindi na ibibigay ng asawa nilang babae. So, meaning, ang lalaki ay naghahanap ito dahil nagkakaroon na yung natitigang sila or matagal na gusto nilang makakadilig sila or nalalabas nila. So, same lang din naman yan ng mga kababaihan, mga kasawi, na minsan may mga babae kasi na hindi talaga ito nakakatiis, lalo pat napakatagal pala sila na hindi naghahana-hana ng kanyang asawa. Tapos, kung maghana-hana naman ito, ay wala na itong gana sa kanya. Basta lang malabasan lang siya, ay wala nang siyang pakialam kung nag-i-enjoy ba ang kanyang asawa na babae. Sa ating sender, eto, pakinggan mo eto, syempre. Napakahirap ng iyong sitwasyon kung tutuusin. Kasi kung tutuusin naman, sabi mo nga walang bisyo ang asawa mo, pero pagdating sa iyong kaligayahan at pangangailangan mo, ay hindi niya na ibibigay yung kagustuhan mo. Diba? Kaya ikaw ay may boyfriend na ngayon. So, sabi mo nga, dahil gusto mong maliwanagan bago pa may mangyari sa inyo ng BF mo, ay gusto mo ng good na payo. Para sa akin, ha, mga kasawi, dahil isa rin akong babae, kailangan ang gawin mo kung hindi man natutugunan ito ng asawa mo pagdating sa hana-hana at sobra mo itong pangangailangan. Dahil naman talaga ay magkakasakit ka kapag once na ito ay hindi ikaw nakakalabas dahil meron yung tinatawag, di ba? Pag sa lalaki nga nagkakaroon ng prostate cancer. So sa babae naman ay maaari tayong magkasakit din sa atin. So dapat ang gawin mo, mga kasawi, kausapin mo yung asawa mo. Kung talagang concern ka at nakakonsensya ka, sabihin sa kanya na nahihirapan ka na dahil may mga pangailangan ka na gustong-gusto mo pero hindi niya maibigay. So ngayon, para maging awareness ang asawa mo, kung magiging ano ang magiging sagot niya, ay gagawin mo yun, mga kasawi. Siyempre, hindi naman kasi lang yan na dahil lang sa gusto mo, kaya ka nagluloko, diba? Kaya ka maghanahana sa ibang lalaki dahil gustong-gusto mo na madidiligan ka na dahil tigang na tigang ka na nga, mga kasawi. Sa ganitong sitwasyon kasi, lagi mong isipin na yung pangkalahatan, hindi lang yung sarili mong kaligayahan dahil, siyempre, may pamilya ka, may asawa ka, at lalo na higit sa lahat, yung mga anak mo ay masasaktan kapag once na kayo ay masira ng asawa mo.
Sila yung una-unang na masasaktan. Kaya lagi mong iisipin na ang gagawin mo ba ay tama? So, ang gagawin mo ba ito ay maganda ba ito para sa ikakadulot ng pamilya mo? So, maganda na kausapin mo yung asawa mo, pangangailangan ka na gusto mo pero hindi niya maibigay. Kailangan gawan niya ng rason kung paano ka mapapaligaya, kung ano yung gagawin niya, or mairaos mo yung paghanahana sa kanya. Yung ganitong sitwasyon mo kasi napakahirap yan bilang babae dahil siyempre ikaw ay matagal nang walang lovemaking, mga kasawi. Kaya napoprostrate ka na, nadidepress ka na, kung ano-ano na ang mga iniisip mo. So, bago pa hantong sa malalang sitwasyon dahil meron ka ng lalaki. So, syempre napakahirap yan, mga kasawi, kapag ka ipagpapatuloy mo yan. Kasi, unang-una, sabi ko nga sa'yo, sa umpisa lang yan masarap. Sa una-una, lahat ay ibibigay niya naman talaga sa'yo yung pangangailangan mo. Lalo pat ikaw ay tigang na tigang, depressed ka na, hindi ka nakakapag-isip ng masama. Basta ang para sa'yo is gusto mo lang na mag-lovemaking para lang mairaos. Pero maling-mali yan yung gagawin mo. Mas maganda isanggunin mo sa iyong asawa para makaalam siya, na malaman niya na ganito ka na, kung ano-ano na yung mga iniisip mo, na didepress ka na, ialamin mo sa kanya kung ano ay yung pwede niyong gawin na mag-asawa para lang maibsan yung ano mo, mga kasawi, yung tigang mo or uhaw pagdating sa lovemaking, mga kasawi. Maganda yon. Kasi sa una lang naman talaga, mas masaya yan. Kasi alam mo yung excite pa kayo ng boyfriend mo dahil bago pa lang kayo, nag-umpisa pa lang kayo. Pero kapag once na nalaman niya ng asawa mo, alam mo ba, gulo ang mundo. Kasi alam mo ba kung bakit masisira ang pamilya mo dahil ikaw ang nagwasak nito. Nasira ang relasyon nyo ng anak nyo dahil din dyan sa kagagawan mo, diba? Kaya ako sa'yo, ngayon pa lang, iputol mo na yung pakikipagrelasyon mo sa iyong jowa habang hindi pa alam ng iyong asawa para naman hindi ka magulat at magsisi balang araw kapag once na ito ay nalaman niya, mga. Lagi mong iisipin, hindi lang yung sarili mong kaligayahan, isipin mo din kung ano yung magiging conclusion ng mangyayari dahil lang sa kagustuhan mo na may mangyari sa inyo ng jowa mo, mga kasawi. Kailangan pag-isipan mo ng mabuti ng paulit-ulit kung tama ba ang ginagawa mo. Kasi para sa akin ay maling-mali yan, mga kasawi. Hindi natin pwedeng itolerate yan dahil alam ko rin naman na pangangailangan mo yan. Pero maling-mali dahil meron kang anak na masasaktan at asawa na masasaktan, mga kasawi. So pag-isipan mo yan ng mabuti. Kailangan isanggunin mo yan sa asawa mo para mabigyan niya ng solusyon yung nararamdaman mo, mga kasawi. So sa ating mga sender, pwede kayo mag-comment. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.